Ano nga ba ang best seat kapag nag-book ka ng Disney on Ice? Sinurprise ko kasi yung parents ko ng tickets para sa Disney on Ice. Dapat talaga magkakatabi kami. Kaso, nung time na nag-decide sila na pupunta sila lang Manila, punuan na yung katabi namin ng mga besties. SVIP na lang yung merong seat na magkatabi na available, kaya yun na lang yung binook ko. Ang cute pala ng pagsalubong sa amin nila Doki and Twins. Oh. Front row nga pala yung nabook nila sis Abby. So, kung gusto nyo makita kung ano yung experience sa front row, check nyo na lang yung account niya. Tapos, dito naman kami sa lower box. Anyway, ito nga pala yung view exactly from our seat. Ito yung times 1. Tapos, ito naman yung times 3. Yung unang set pala is from Mary Poppins. Sila Kongkong naman and Lola Vivs is andito sa may right side namin. SVIP 101 yung tawag dun sa pinaka-seat nila. 1.5 hour pala yung length ng show or minsan up to 2 hours. Tapos, merong 15-minute break in between. And ito pala yung view dun sa SVIP na naka-zoom. Hindi ko lang sure kung times 3 ito or basta naka-zoom to. Anyway, going back dun sa question natin. Kada area kasi, meron siyang pros and cons. So, ayan, kung nasa front row ka, kitang-kita mo talaga yung mga characters. Ito, halos matouch na nila yung ball. Kung nasa may malayo ka naman, like ito sa lower box, kita mo naman yung buong production, yung buong stage. And kung nasa may VIP center ka naman, ayan, almost all the time, sa'yo nakaharap yung mga characters and yung mga backdrop na screen, sa'yo rin nakaharap. Grabe pala itong part na to after Moana kasi nag-start nang bumaba yung mga snow. Hala, sige, nagtilian na nga yung mga bata, pati yung mga nanay like me. Aba, oh. Kasi it means it's frozen time na. O diba kung nasa front row kayo, tatalsik sa inyo yung mga snow ni Elsa. Kapag nasa lower box ka pala or higher places, maganda mag-shoot or mag-record ng naka-landscape. Portrait naman kapag nasa may center kayo na VIP para kitang-kita yung mga backdrop. Pati rin yung mga characters actually, i-zoom mo lang ng konti, halos maaaninag mo na talaga yung face nila. And just to give you an idea naman sa price, 5,000 per head sa front row. SVIP naman is 3,600 and lower box is 1,600. Mahal talaga yung front row pero binabayaran mo kasi ng extra yung experience and interaction with the characters. Tulad yan kapag mayroong mga palaro, talagang yung mga nasa front row and mga VIP talaga yung nakaka-experience. Sabi nga ni Kitty, I want to get the ball also. Aww. Eto nga pala yung pinaka-favorite part ni Kitty, yung every time lalabas si Forky doon sa trash can. Nagpipick-abo kasi siya doon sa trash can kaya grabe lahat ng mga bata talaga super na-excite. Pinaka-final na set pala is si Aladdin. Tas yun, bumaba yung parang circular na screen. Tapos lumabas si Genie and meron ding part na nag-a whole new world sila and girl, tinapon si Jasmine on air. Gusto ko sanang ipakita sa inyo kaso baka ma-flag tayo kasi talagang hinagis siya tapos naglilipad siya doon and super magical naman in fairness. And kung ako yung tatanungin, favorite ko na set is yung kay Aladdin. So yun na nga, going back ulit sa main question, ano nga ba ang pinakasulit at pinaka-best na seat? Ang sagot doon, syempre, depende sa budget ninyo and depende sa priorities ninyo. Pero syempre, kahit sa ang seat naman, basta kasama mo yung family mo, sulit na. Anyways, right after ng show, dumiretso na kami sa may SMX Convention Center. Andun kasi yung TP Fair. Kaso sobrang dami pala ng tao kapag last day. Since may kasama nga tayong senior and toddler, di na kami nagtagal, umalis na rin kami agad.